ang pagkakaiba ng Catholic Church sa mga born-again movement, sa mga born-again Christians? Sila po may kanya-kanya. Tayo merong kaisahan. You're watching ETVN Philippines. Purihin ang Panginoon. Muli, samahan po ninyo ako sa isang pag-aaral dito po sa ating palatuntunang Defend the Faith ng Emmanuel TV Network. Ako po, si Brother Marco C. Evangelista. Alam mo ninyo, nung nakaraan lamang, meron akong isang kakilala na dumalo po sa isang pagtitipon o tinatawag na fellowship, gawain, sa isang grupo, no? At doon, nung umattend siya, sabi niya sa akin, Brother Marco, maganda palang umattend doon. Sabi ko, bakit? Eh, ang saya eh. Ha? Pag arangkada pa lang, merong set ng mga sound system, maganda ang dating, maganda ang sound, merong kumpletong drummer, no? Merong mga gitarista, may bahista, iba pa. Sabi niya, masaya doon. Eh, pati pagkanta, buhay na buhay eh. Alive, alive, alive forevermore. Yan, di ba? Tapos pati mga pagdadasal, talaga namang, oh Lord, yes Lord, amen Lord. No? Talaga namang buhay na buhay. Pwede kang tumalon, pwede kang sumigaw, di ba? Pwede mong i-glorify ang Panginoon. Sumisigaw. Kaya katulad ng ginawa doon sa aklat ng Salmo, katulad ni Haring David, no? Tapos nakalagay doon sa aklat ng Salmo, patugtugin ang mga trumpeta, kalampag ang mga pompyang at iba pa. Kaya pag nagkantahan, talaga namang lively. Alive, alive, alive forevermore. Pero pagdating sa simbahan, Katolika, nako, napaka-boring, sabi niya. No, lalo na pag ang nagmisa ay medyo may edad ng pari. Meron pang paring halos hindi na naintindihan yung homilya kasi mahina na yung boses. Nakakaantok. Tayo, upo, luhod, yan. Wala man lang kaganda-ganda yung bagsak ng koro o ng choir. So, yan yung mga observation eh. Alam po ninyo, pag ito yung pinag-usapan natin, marami talagang magaganyak na pumunta sa grupo ng mga born-again fellowship, no? Mga tinatawag nilang prayer meeting. Actually, may pang-counter tayo dyan, yung charismatic, yung Life in the Spirit Seminar. Pero siyempre hindi nga kasi natin traditional na ginagawa yung mga pagtatatalon, pagsisisigaw, pagtatataas ng kamay, no? Medyo yung iba nagsasubside sa una lang magaling. Pero sa mga born again fellowship, palibhasa consistent yung kanilang ganitong gawain. So pagka weekly umaattend ka, para kang namomold into new person, sabi nga nila, bagong tao. Oh? So, ano nangyari? Tinalikuran na yung simbahan, yung pagiging Katoliko, pumunta na sa isang fellowship. Marami yan, naglipa na yan. Sa mga mall, sa mga kanto-kanto, meron yan, di ba? So, ano ang kaibahan? Ano po ang pagkakaiba ng Iglesia Katolika, no, sa born-again Christians or fellowship? Una, tingnan natin suriin natin yung pinagmulan, yung kasaysayan. Simulan natin sa Catholic Church. Saan ba nanggaling ang Catholic Church? Particular po, yung Roman Catholic Church, ang sentro ay nasa Roma. Saan ba ito nanggaling?
Kahit po tumingin kayo sa mga encyclopedia. Noong unang panahon, encyclopedia. Tumingin kayo sa Google. Magtanong kayo sa AI o kung sa ano pa mga platform ngayon. Tanongin ninyo. Hindi ho pwedeng itanggi at hindi ho pwedeng pasubalian na ang Iglesia Katolika Romana, yun pong may sentrong simbahan sa Vatican. Para partikular tayo, ito po ay hindi itinatanggi na itinatag noong 33 AD at ang nagtatag mismong ang Panginoong Hesukristo. Maraming patotoo po yan. Ngayon, kung duda kayo sa mga encyclopedia, duda kayo sa Google, huwag kayong titingin dyan. Gumawa kayo ng sarili nyong platform. Gumawa kayo ng sarili nyong encyclopedia. Kung mas marunong pala kayo doon. Mag-research kayong mabuti. Pero hindi po pwedeng itanggi. Sapagkat hindi po yan sinulat ng agad-agad. Yan po ay dinaan ng mga dalubhasa ng mga matatalino sa masusing pagsasaliksik. May research po yan. Ang Simbahang Katolika Apostolika Romana na nasa Vatican ng sentro, pinangungunahan ng Santo Papa, ngayon ay si Pope Leo XIV, tinayo noong 33 AD ng ating Panginoong Hesukristo. At ito pa po ang kamangha-mangha. Meron po itong tuloy-tuloy na kasaysayan ng mga apostol. Hindi po ito nagkaroon ng anumang patlang. At ang patotoo po niyan, kung kayo po magkaroon ng pagkakataon pumunta ng Italia, pumunta kayo sa St. Paul outside the wall. Yun po yung major basilica kung saan ay naroon po ang lahat ng listahan kasama ang mga picture ng mga naging Santo Papa mula kay St. Peter hanggang kay Pope Leo XIV ngayon. 257 ang kanyang bilang. No? So dito, mga ginigiliw kong taga-subaybay, mamamangha kayo kasi walang putol. Hindi ho nagkaroon ng bungi. Tuloy-tuloy. Ngayon, ano ang ibig kong bigyan diin dyan? Ang history po napaka-importante para malaman natin ang katotohanan. Parang sa Republika ng Pilipinas, pag tiningnan natin sa history, sino unang Pangulo ng Pilipinas? O siyempre, babanggitin natin Emilio Aguinaldo. O magmula kay Emilio Aguinaldo, hanggang dumating tayo ngayon dito kay Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ngayon, para matrace mo si Emilio Aguinaldo, di umusog ka. From Bongbong Marcos, sino bago siya? Si Rodrigo Duterte. O, bago si Rodrigo Duterte, sino? Si Pinoy. Di ba? O, bago si Pinoy, sino? So, hanggang mausog natin, makarating tayo kay Emilio Aguinaldo. Ganon din po kay San Pedro. Pumunta tayo kay Pope Leo, umusog tayo. Bago si Pope Leo, si Pope Francis. Bago si Pope Francis, Benedict XVI. Bago si Benedict XVI, John Paul II. Bago si John Paul II, John Paul I. Bago si John Paul I, Pope Paul VI. Bago si Pope Paul VI, si Pope John the 23rd. Hanggang makarating kay Peter. So mga ginigilo ng taga-Sueva, yan ang history. Pag hindi ka tumingin sa history, hindi ka makakarating sa kasalukuyan. Nakikita rin natin ang katotohanan ito na ang Simbahang Katolika ay tunay na itinayo ni Jesus 33 AD sa pamamagitan ng mga early Christians documents, mga letters. Nariyan ang ginawa ni Saint Ignatius ng Antioch, circa 107 AD. Gumamit siya ng salitang Catholic Church, meaning universal. Hindi ibig sabihin na si Ignatius ang nagtayo ng simbahan. Siya po ang inventor ng terminong Catholic. Alam nyo, nung unang panahon, You're watching ETVN Philippines. ako
Ako naman hindi tumatanggi, may edad na rin. No? Noong unang panahon, ang tawag namin sa pagpipicture noon, Kodak. No? Pag sinabing Kodak, magpa-Kodak tayo. Hindi tumutukoy ng brand yun kasi meron pang YKL noon at iba pang mga branded brand rather. Pag sinabing Kodak, magpipicture. Ngayon, sa modernong panahon, sa mga Gen Z, pag sinabing selfie, ano ibig sabihin nun? Magpipicture. Selfie, parang mula sa salitang selfish o solo. Pero hindi, kahit grupuhan kayo, hindi naman tinatawag na groupie, kundi selfie. Anong ibig sabihin? Matic, magpipicture. So yun po ang mga tinatawag nating evolusyon ng salita. May mga pinagmumulan ng salita. At si Ignatius ng Antioquia, nung circa 107, ginamit niya yung pangungusap o terminong Catholic to describe that the Church of Christ is Catholic or universal, pang buong sanlibutan. At higit sa lahat, meron pong historical continuity mula sa 1st century hanggang ngayon. Yun yung aking binabanggit na kasaysayan ng mga talaan ng Santo Papa. Ito ang kaibahan natin sa Roman Catholic Church. Ano naman sa mga born-again Christians? Una, hindi po simbahan ng born-again Christians. Hindi sila simbahan. Sa katunayan, ito po ay isang movement or kilusan na nagmula sa Protestantism. Protestantism na sinimulan ni Martin Luther. Isang paring Katoliko na gumawa ng isang essay, kinwestiyon niya ang turo ng simbahan, doon nag-trigger para magkaroon ng Protestantism. At itong Protestantism na ito, nagbunga ito ng Reformation. Tinatawag na Protestant Reformation noong 1517. So, sa modern born-again Christians ngayon, na mga movement, na mga grupo, ang tawag nila dyan, evangelical movement. At ito po ay nag-usbong lamang, lumakas lamang, noong panahon ng 18th to 20th century. At tinawag ito sa Estados Unidos na revival movements from Reformation movement. So nag-iiba-iba lang sila ng tawag. Wala po itong nag-iisang founder o wala po itong central authority. Kapag may pangalan ng isang grupo, movement, iba founder niyan. Pag merong isang fellowship, iba founder niyan, iba pastor niyan. Wala silang central authority. Not like the Roman Catholic Church, alam natin, may hierarchy, may central authority, ang Santo Papa, ang ating Holy Pontiff. So dito pa lang po, pag tinanong, ano pagkakaiba ng Catholic Church sa mga born-again movement, sa mga born-again Christians? Sila po may kanya-kanya. Tayo merong kaisahan. Meron po tayong sentrong authority at meron po tayong mabunga na kasaysayan. Ngayon, saan nanggagaling yung authority? Sa Iglesia Katolika po, nanggaling ang authority ng simbahan sa binigay mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Doon po sa Matthew 16:20 o 18:19, 18:19. Doon sa 19, ang sabi niya, itatayo ko ang aking simbahan sa 18, sa 19, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang anumang ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot sa langit. Anumang ipagbawal mo sa lupa, pagbabawal sa langit. Authority po iyon. In-entrust ng Panginoong Jesucristo. Kanino? Kay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. 16:18 ng Mateo. Ngayon, meron tayong tinatawag na Bible. Meron tayong pananampalataya sa kasulatan. Katunayan, ang Bible ay nabuo sa pamamagitan ng effort ng Roman Catholic Church. Meron tayong tinatawag na apostolic tradition. At ito po ay makikita natin sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 15. Yan po ang ating pinanananganan upang sabihin na ang pinagmumula ng authority ng simbahan ay biblical din mismo. Meron tayong apostolic tradition, meron tayong sacred scripture. Meron po tayong apostolic succession. Ito po ay ginawa mula pa nung una at makikita natin yan sa Gawa chapter 1 verse 20 to 26 at 1 Timothy chapter 4 verse 14. Meron po tayong visible church authority. Binanggit ko na yung Matthew 16:18 to 19. So ito po ang istruktura ng Roman Catholic Church.
Ano ang kaibahan nito sa born again? Ang born again movements po o yung mga simbahan sa kasalukuyan ngayon, ang kanilang authority nanggagaling sa aral sola scriptura ni Martin Luther. Ano yung sola scriptura? Bible alone. Labag po agad yon. Doon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Bible alone, hindi ho tama yon. Sapagkat hindi lamang po scripture ang source ng ating pananampalataya at ng authority. Pangalawa, wala po silang centralized apostolic succession. Kaya nga pag may isang pastor, may nakalaban, nakasama niyang pastor, agad-agad pupunta ng Securities and Exchange Commission, magpapatala ng bagong pangalan ng kanyang grupo, may bago na siyang church, may bago na siyang fellowship. No? Saan ang gagaling ang kanilang authority? Doon lang po sa kanilang local pastor. Kung sino yung pastor ng kanilang community, yun ang kanilang pinagmumulan ng aral o ng pinagmumulan ng kanilang authority. So mga ginigiliw kong taga-subaybay, marami pa po tayong makikitang difference. Pero to very brief lang po ito. Kasi maigsi lang din naman ang oras ng ating palatuntunan. Pero makikita po natin ng isang katotohanan. In terms of authority, in terms of source ng faith, malayong-malayo po ang kaibahan. Kahit naman po kayo, makikita ninyo, pumunta kayo sa isang kalsada, makikita nyo, no, kaliwat kanan, may mga fellowship. At dyan, iba-iba ang mga pastor. Yung Bible, kumuha kayo ng isang talata, parinig nyo sa isang pastor, magbibigay ng kanyang interpretation. Lipat kayo sa kabilang fellowship, pabasa nyo yung same chapter, same verse ng scripture, iba rin ang interpretasyon. So ito ang sinasabi. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Pero sa simbahang katolika, kung ano yung ating liturgy para sa lugar na ito, yan po ay liturgy na umiiral kahit pa doon sa kasuluk-sulukan ng mundo. Bakit? Kasi po, centralized. Meron tayong tinatawag na authority, meron tayong tinatawag na supervision ng simbahang tinatag mismo ng Panginoon, ang simbahang mayroong kaayusan. Kaya kung kayo po'y maanyayahan sa mga iba't ibang pagtitipon, mga fellowship na masasaya, hindi ho natin inuupos yung kasiyahan. Kasi sabi nga natin, gagamitin nila yung aklat ng Salmo. Totoo po yan. Pero tandaan nyo ito. Yung reference nila ay aklat ng Salmo. Nandoon, nagtatatalon, di ba? Sa Biblia, sa aklat ng Hebreo, sabi doon, umawit. Umawit lang. No, hindi sinabing mag-react ka ng kung ano pa man. Pangalawa, si Jesus, when He instituted the Eucharist, the Last Supper, yung Holy Mass, hindi naman po nagtatatalon si Jesus eh. Hindi naman po nagtatalunan yung mga apostol eh. No? Sa halip, very solemn. Ang sabi niya, kinuha ang tinapay, nagpasalamat, pinaghati-hati, binigay sa kanya mga galagad at sinabi, tanggapin niyo ito at kanin, ito ang aking katawan. Ito ang bagong tipan. Bagong tipan na po. Ano ang bagong tipan? Nandun sa tunay na simbahan ni Jesus. Ang banal na Eucharistia. Hindi po sa sigaw, hindi po sa talon, hindi po sa taas ng kamay, kundi sa isang solemnidad na tinatanggap natin si Jesus sa anyo ng tinapay bilang tunay na si Jesus, hindi po simbolo lamang. Ito po ang kaibahan ng Roman Catholic Church sa mga born-again movements. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagsama sa ating palatuntunang Defend the Faith dito po sa Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marco, si Evangelista. Laging nagpapaalalang ang Diyos ay suma sa atin, Emmanuel. You're watching ETVN Philippines.